Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1641, ang kampyon. Maraming tao ang kinabahan. Pagkatapos ng lahat, ang mga kabataang iyon ay kumakatawan sa kanilang mga grupo sa Goldfire City. Pagkatapos nito, inanunsyo na rin ng mga propesor kung sino ang nakariranggo sa ika-9, ika-8, ika-7 at ika-6. Nang oras na para ipahayag kung sino ang nasa ika-6 at ika-7 ranggo, nagsimulang hindi sumang-ayon ang mga propesor. Kapag nangyari ito, kung ang isang propesor lamang ang hindi sumang-ayon, ang kanilang opinyon ay hindi binibilang, ngunit kung dalawa o higit pang mga propesor ang hindi sumang-ayon, dapat na muling isaalang-alang ng lahat. Para sa mga nagranggo sa pagitan ng ika-6 at ika-10, ang propesor na may gininto ang damit ay hindi na kailangang sumingit. Dahil dito, oras na para magpasya kung sino ang nasa ika-5. Panglima si Simanan sa palagay ko. Sumasang-ayon ba kayong lahat? Tanong ng isa sa mga professor na naka-purple. Nanginginig si Simanan, halatang hindi siya masaya. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon din ako. Sa tingin ko, dapat ika-4 ang ranggo ni Simanan. Gumawa siya ng mga pakpak na maaaring gumawa ng isang cultivator na parehong napakabilis at mabigat sa depensa. Sabi ng isa sa kanila. Sa tingin ko din. Dapat siyang ika-4 na ranggo. Sabi ng isa pa, hindi na muling pumayag ang mga propesor. Mataas lang siguro ang tingin sa kanya ng mga tumutol dahil gusto nila siyang i-recruit. Marahil ay may koneksyon sa pagitan nila ni Siman na, tulad ni Yan Feng sa kanyang magiging guro. Siyempre, siguro naisip talaga nila na mas mahusay ang ginawa ni Siman Nan kaysa kay Ge Qingfang. Sige, kailangan natin ng opinyon ng iba kung ganoon. Sabi ng cultivator, lumingon sa 3 propesor na nakasuot ng gintong pulang damit. Sumasang-ayon kaming lahat na ang Siman Nan ay dapat naranggo sa ika-5. Sabi ng isa sa mga professor na nakasuot ng golden red na damit. Sige. Sabi ng professor na naka-purple na damit sabay tango. Dahil pumayag ang mga propesor na nakasuot ng gininto ang pulang damit, na pagpasyahan. Siyempre, kung hindi pumayag ang 3 propesor na nakasuot ng golden red na damit, kakailanganin nila ang opinyon ng propesor sa damit na kulay ginto purple. Ang mga patakaran ay patas, kahit na ang mga propesor ay may sariling opinyon. Siyempre, hindi nila maaaring hayaan ang propesor na may gininto ang lilang damit na magdesisyon sa lahat. Kung may gusto siya sa isang tao, maaaring paboran niya ang mga ito tulad ng ginawa nitong mga hukom na naka-purple. Nadismaya si Manan na nasa ika-5 lang siya. Ang pang-4 ay si Ge Qingfang, sumasang-ayon ba kayong lahat? Tanong ng professor. Sa pagkakataong ito, sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang tore ni Hen Changtian ay pambihira. At saka, ginawa niya itong mag-isa. Naunawaan ni Ge Qingfang ang kinakailangang kasanayan. Ang pangatlo ay kailangang si Hen Changtian, kahit na siya ay gumawa ng sandata ng mag-isa, ang koponan ni Yan Feng at Molinzu ay gumawa ng bawat antas ng 4 na imperial na armas, kaya't si Hen Changtian ay hindi makalaban sa kanila. Sino ang pumapangalawa sa ranggo? Naisip ng karamihan. Ang taas nila mula sa inahan. Halos sigurado sila na si Lin Feng ang magiging pangalawa at si Yan Feng ay mauna, ngunit dahil si Lin Feng ay mukhang kumpiyansa, hindi na sila makapaghintay na marinig ang sasabihin ng mga propesor. Lahat ng miyembro ng Yan Clan ay tumayo, ang susunod na pangungusap ay magiging mapagpasyahan. Ang mga miyembro ng Mo Clan ay tumayo rin. Bawat isa kayong gumawa ng level 4 na imperial weapons. Ang ulap ni Yan Feng ay mas malawak, na maaaring mga hulugan na ang kanyang sandata ay may mas mataas na kalidad. Gayunpaman, kakaiba ang sandata ni Molinzu, hindi ko ito maintindihan ng maayos. Malamang dahil sa deployment marks. Ipakita mo sa amin ang kapangyarihan ng iyong mga sandata at ako ang magpapasya pagkatapos. Sabi ng professor na naka-purple na damit. Hindi, mas maganda ang kalidad ng sandata ni Yan Feng, kaya siya ang kampyon. Sabihin lang sa amin kung ano ang iniisip mo, at maaari naming pag-usapan ito. Bakit ginagawang komplikado ang mga bagay? Sabi ng magiging guro ni Yan Feng. Actually, curious din siya, hindi rin niya naiintindihan ang deployment marks ni Lin Feng. Gusto kong maunawaan ng malinaw ang kapangyarihan ng kanilang mga armas. Iyon lang ang paraan para makagawa ng tamang desisyon. Sabi ng professor, ano sa tingin mo, magiging patas na makita kung gaano kalakas ang kanilang mga armas muna. Sabi ng propesor na mataas ang tingin kina Lin Feng at Molinzu. Sumang-ayon naman ang iba, kaya sabi nila, Yan Feng, simulan mo muna. Sige. Tumanggo si Yan Feng at nag-condense ng cosmic energy sa kanyang mga kamay na nagpapagana sa kanyang espada. Atake. Sigaw ni Yan Feng. Ang kanyang espada ay bumagsak sa kalangitan, na nagpapula sa kalangitan. Pagkatapos ay bumagsak ang isang nakakatakot na lakas ng dugo, kasama ang isang galit, uhaw sa dugo na dragon na naglalabas ng malalaking fire jettison. Molinzu at ang kanyang katulong, ipakita sa amin ang kapangyarihan ng iyong sibat. Sabi ng propesor kina Lin Feng at Molinzu. Gagawin ko, sabi ni Lin Feng. Mahigpit niyang hinawakan ang sibat at dahan-daang itinaas sa kanyang balikat. Pagkatapos ay sumigaw siya sa isang malalim na boses. Pumunta ka, Bits. Umiling ang sibat at biglang nawala. Gotcha. Isang mapanirang lakas ang pumuno sa kalangitan. Ang sibat ay agad na lumitaw sa kalangitan, at ito ay tumataas pa rin. Isang ilusyon. Nakapagtataka, ang mga tao ay nawalan ng track ng sibat bago ito muling lumitaw sa itaas sa kalangitan.
Napakadelikado ng sandata na iyon, mahirap sabihin kung anong antas ng cultivator ang maaaring mapatay nito. Sa kalaunan, bumalik ang sibat sa kamay ni Lin Fang. Pagkatapos ay bumaling siya sa mga hukom at sinabi, ang aking sibat ay hindi kapanipaniwala sa mga tuntunin ng pag-atake, bilis, at ilusyon. Ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang espada, at sigurado ako na dapat mong maunawaan iyon ngayon. Ha? Hindi nakaimik ang karamihan. Sinasabi ni Lin Fang na ang kanyang sibat ay mas mahusay kaysa sa espada ni Yan Fang sa lahat ng aspeto. Nakakatawa. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Galit na sigaw ni Yan Fang. Ang ulap ay tanda ng kalidad, at ang sa iyo ay hindi kasing ganda. Dapat unang ranggo si Yan Fang. Sabi ng magiging guro ni Yan Fang na walang pakialam. Sa tingin ko si Mo Lin Zu at ang kanyang assistant ang dapat na unang mag-rank. Sabi ng guro na nakipagpustahan sa kanya. Ano sa tingin mo? Tanong ng professor na naka-purple sa iba. Ang bawat isa sa kanila ay gumawa ng isang hindi kapani-paniwalang sandata, parehong isang espada at isang sibat. Ang espada ni Yan Fang ay lumikha ng isang mas mahusay na ulap, at ito ay hindi kapani-paniwala sa mga tuntunin ng depensa na nakikita kung paano ito makakatawag ng isang fire dragon. Ang sandata ni Lin Fang ay lubhang mapanganib, ang ulap nito ay hindi masyadong siksik, ngunit ito ay nakakatakot. Sa tingin ko dapat manalo si Yan Fang. Sa tingin ko dapat manalo si Mo Lin Zu. Sinabi ng 6 pang propesor kung ano ang naisip nila. Akala ng 3 ay dapat manalo si Yan Fang, at inakala ng 3 na dapat manalo si Mo Lin Zu at Lin Fang. Kailangan pang sabihin ng pangunahing propesor ang kanyang naisip. Ang aming 3 kasamahan ay kailangang magpasya pagkatapos. Sabi ng propesor, habang nakatingin sa mga propesor na nakasuot ng gintong pulang damit. Lahat tayo hindi sumasang-ayon. Ang aming master ay maaaring magpasya kung sino ang kampyon. Sabi ng isang professor na nakasuot ng golden-red na damit. Sumimangot ang karamihan. Hindi rin sumang-ayon ang mga propesor na nakasuot ng golden-red na damit, ang suspense. Mukhang kinakabahan din si Mo Qingying. Panay ang tingin niya sa propesor na nakasuot ng golden-purple na damit. Dahan-dahan siyang bumangon sa hangin at tumingin kina Lin Fang at Yan Fang. Pagkatapos, ngumiti siya ng walang pakialam at sinabi, pareho kayong outstanding, pero iisa lang ang kampyon. Kailangan kong magdesisyon, kaya huwag kayong magalit, kahit pangalawa ka pa. Kaya, sinasabi ko na ang koponan ni Yan Fang. Pumapangalawa, sabi ng professor na nakasuot ng golden-purple na damit. Pangalawa si Yan Fang. Ano? Binabati kita. Sabi ng level 9 professor kina Lin Fang at Mo Lin Zu. Si Mo Lin Zu ay mukhang tulala, ngunit masaya. Tumingin siya kay Lin Fang, nanalo sila. Nanalo sila sa tournament. Ang mga mata ni Yan Fang ay napuno ng apoy ng galit. Mukhang galit na galit siya habang sinasabi. Ako, Yan Fang, hindi tinatanggap ang desisyong ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1642. Tinatanggap mo ba? Hindi alam ng mga miyembro ng Muklan kung paano magre-react. Ngunit alam nila na nanalo lang si Mo Lin Zu dahil kay Lin Fang. Si Mo Qingying ay namangha. Sinulyapan niya si Lin Fang at naisip. Kung tinulungan ako ni Lin Fang, anong uri ng sandata ang magagawa natin? Gayunpaman, ang mga tao ay walang oras para mag-isip ng husto, sinabi na ni Yan Fang na hindi niya tinanggap ang mga resulta. Siyempre hindi tinanggap ni Yan Fang ang desisyong iyon, itinuring na niya ang kanyang sarili na panalo. Marami rin ang nag-consider na siya ang nanalo. Gayunpaman, sa huli, sinabi ng propesor sa gininto ang lilang damit na sina Lin Fang at Mo Lin Zu ang nanalo. Guro, hindi rin tinatanggap ng Yan Clan ang mga resulta. Sabi ng pinuno ng Yan Clan na nakayuko. Hindi siya naglakasloob na kumilos ng masyadong agresibo. Tumingin ang guro sa pinuno ng Yan Clan at walang pakialam na sinabi. Ang ibig mong sabihin ay dapat akong makinig sa iyo upang magpasya kung sino ang mananalo. Master, hindi kami maglalakasloob. Nanginginig na sabi ng pinuno ng Yan Clan. Kahit naman talaga sinadya niya iyon ay ayaw niyang sabihin ng lantaran. Kung hindi ka maglakas loob, ano ang eksaktong ibig mong sabihin kapag sinabi mong hindi mo tinatanggap ang mga resulta? Walang pakialam na tanong ng propesor sa mga damit na kulay ginto lilang. Master, gusto ko lang maging patas ang tournament. Baka pwede nating ikumpara ang dalawang armas sa isang laban. Sabi ni Yan Fang na nakayuko. Galit na galit siya, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Hindi niya kayang galitin ang level 9 professor. Yan ay biro. Ang paggamit ng mga armas upang ihambing ang lakas ay katawa-tawa. Sa palagay mo ba ay hindi kayang pumatay ng isang mataas na antas na emperador na may antas isang imperial na sandata ang isang mababang antas na emperador na may isang antas na siyam na imperial na sandata? Malamig na sabi ng professor. Ang mga sandata ay kumakatawan sa isang panlabas na lakas. Kahit na nakagawa na sila ng level 4 na imperial weapons at maaaring magbanta sa mga medium level na emperor, iyon ay isang expression lamang, sa totoong laban, malamang na mapatay pa rin sila ng isang medium level na emperor. Kahit na ang isang Zun cultivator ay may level 9 imperial weapon, wala siyang magagawa laban sa isang emperador. Sinabi ni Yan Fang na gusto niyang labanan si Lin Fang para ikumpara ang kanilang mga armas dahil magkaiba ang level niya at ni Lin Fang. Sa makatuwid, ang master na may gininto ang lilang damit ay hindi man lang itinuring iyon bilang isang posibilidad. Guro, wala akong balak subukan. Sabi ni Lin Fang.
Ang level 9 master ay tumingin kay Lin Fang at pagkatapos ay kay Yan Fang at sinabing, dahil pumayag siya, mayroon kang isang pagkakataon. Maraming salamat, master. Excited na sabi ni Yan Fang. Pagkatapos, bigla siyang lumingon kay Lin Fang at tiningnan siya ng malamig na paraan. Nakapagtataka, si Lin Fang ay nagkusa na tanggapin ang labanan, gaano katawa-tawa. Hawak-hawak ni Yan Fang ang kanyang mahabang espada habang naglalabas ng apoy na cosmic energy, ginagawa itong pinagsama sa kanyang espada. Hawak ni Lin Fang ang kanyang sibat sa kanyang kanang kamay, ngunit mukhang kalmado. Ang ilang mapanirang chi ay dahan-dahang lumalabas mula rito. Makikita ng lahat na ako, si Yan Fang, ay karapat-dapat na iproklama na kampiyon ng paligsahan. Nagpakawali si Yan Fang ng mas maraming apoy, na naging sanhi ng pagsipol ng kanyang espada. Tapos tumalon siya pasulong. Walang sinabi si Lin Fang. Walang kabuluhan ang pakikipag-usap sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay lakas. Wind chant. Biglang gumalaw si Lin Fang na parang hangin, naging anino habang nagsimulang umikot ang kanyang sibat. Atake. Galit na sigaw ni Yan Fang, itinaas ang kanyang mahabang espada. Kasabay nito, inihagis ni Lin Fang ang kanyang pilak na sibat. Agad nitong pinunit ang nakakatakot na pulang dragon, na nagpasabog sa hindi mabilang na piraso sa bawat direksyon. Pagkatapos, biglang umiling si Lin Fang at nawala ang kanyang sibat. Slash. Naramdaman ni Yan Fang ang panganib na dumarating sa kanya mula sa bawat direksyon. Nag-aalala pa nga siya sa buhay niya ngayon. Pumunta ka. Umiling si Yan Fang at inihagis ang kanyang espada. Gamit nito, umalangaw ang isang metal na tunog, at ang mapanirang enerhiya ay naging isang nakakatakot na buhawi. Kahit na ito, ang pulang dragon ay nagpatuloy sa paghihiwalay, itinulak pabalik ang espada ni Yan Fang. Pagkatapos ay nakaramdam si Yan Fang ng matinding sakit habang ang kanyang espada ay gumalaw pabalik sa kanyang dibdib. Napaungol siya sa sakit at tumalsik ang dugo. Napaatras siya ng ilang libong metro. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla, at siya ay mukhang nalilito, ngunit sinubukan niyang huwag pansinin ang sakit. Siya ay natalo bagaman. Ang kanyang espada ay itinulak pabalik ng sibat ni Lin Fang. Pinatunayan nito na ang level 9 professor ay gumawa ng tamang desisyon. Ngayon ay walang alinlangan na sina Lin Fang at Mo Linzu ang mga kampyon. Gusto ko ang sense of humor mo, Yan Fang. Bago pa man matapos ang torneo, buo ang paniniwala mo na ikaw ang kampyon. Sabi ni Lin Fang, nakangiting walang pakialam. Tumiti ang propesor na mataas ang tingin kina Lin Fang at Mo Linzu. Nanalo na siya sa pastahan niya kaya humarap siya sa katabi niyang propesor at sinabing, tinanong mo rin sa akin ang teknik ko bago matapos ang tournament, gusto ko rin ang sense of humor mo. Oras na para bigyan mo ako ng teknik mo. Napaawang ang bibig ng kanyang kausap, kumakabog ang kanyang puso. Pinagtatawanan siya ng propesor na may gusto kay Lin Fang. Tumanggi ka sa desisyon ko, tapos gusto mong lumaban. Paano naman ngayon? Tanggap mo na ba ang desisyon ko ngayon? Tanong ng level 9 professor kay Yan Fang sa malamig na paraan. Noong una, wala siyang laban kay Yan Fang, hindi rin masama ang rank ang second, pero kinwestiyon ni Yan Fang at ng Yan Clan ang desisyon niya at hindi siya binigyan ng mukha. Hindi niya kailangang bigyan ng mukha si Yan Fang. Si Yan Fang ay isang binata lamang, habang siya ay isang level 9 professor. Nanginginig si Yan Fang. Ano ang masasabi niya ngayon? Ngayon, kinailangan niyang magsalita ulit at sabihin kung tinanggap niya ang desisyon o hindi. Masakit ulo ko ngayon. Naisip ng magiging guro ni Yan Fang. Masarap maging mayabang noong bata ka pa, pero kailangan pa rin nilang mag-ingat. Si Yan Fang ay kumilos ng mayabang sa harap ng isang tao na dapat sana ay ginagalang niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1643, mga premyo. Naawa sa kanya ang mga miyembro ng Yan Clan. Kung natalo siya laban kay Hen Changtian, ayos lang, ngunit natalo siya laban kay Mo Linzu mula sa Mo Clan. Natalo ako. Sa wakas, huminga ng malalim si Yan Fang at inamin na natalo siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nang imulat niya ito muli, malamig siyang nakatingin kay Lin Fang. Ilang beses niyang sinabihan si Lin Fang na huwag lumapit kay Mo Linzu, at hindi lang napalapit si Lin Fang sa kanya, nagkaroon din siya ng matalik na relasyon sa kanya. Iyon lang, sabi ni Mo Linzu. Yan Fang, natalo ka, kaya sa hinaharap, hindi ko na gustong marinig na tawagin mo ulit akong girlfriend. Mo Linzu, hindi ka makakatakas sa akin. Sabi ni Yan Fang. Bago ang tournament, akala mo ikaw ang panalo. Tinanong mo pa ang master ng Goldfire Tower. Pero ngayon isa ka lang walang iyang talunan at hanggang doon na lang. Mapanuksong sabi ni Mo Linzu. Malamig na umungol si Yan Fang. Tumingin siya sa level 9 teacher at yumuko, pagkatapos ay magalang niyang sinabi. Na-offend kita. Patawarin mo ako. Masyado pa akong bata at impulsive. Tama na, sabi ng professor. Wala siyang pakialam sa mga kabataan. Tumingin siya sa mga tao at sinabi, tapos na ang tournament. Ngayon, oras na para makuha ng mga nanalo ang kanilang mga premyo. Tumayo ang lahat. Si Lin Fang at Mo Linzu ay sumulong, si Yan Fang ay nakatayo sa tabi nila. Ang premyo para sa nanalo sa paligsahan ay apoy. Sabi ng level 9 professor. Nakipagkamay siya at biglang may lumitaw na Imperial Fire Snake. Kung gusto mong baguhin ang ahas na iyon, tandaan na kakailanganin mo ang tulong ng isang medium level o high level na emperor, kung hindi, maaari kang masaktan.
Sabi ng level 9 professor kina Linfang at Molinzu. Tinatakan ng level 9 professor ang ahas sa isang purple na bakanting espasyo at ngumiti kina Linfang at Molinzu. Kanino ko dapat ibigay ang premyo? Sa kanya. Ibigay ito sa kanya. Sabay na nag-usap sina Molinzu at Linfang na nagpatawa sa kanila. Walang imak ang lahat. Kung ito ay iba, sila ay pinaglaban para dito. Dapat tanggapin mo, nanalo lang kami dahil sa'yo. Sabi ni Molinzu kay Linfang, nakangiti. Napakalaki ng naitulong niya sa kanya at ngayon ay tinanggihan pa niya ang premyo. Naguguluhan pa rin si Molinzu, bakit ang daming ginawa ni Linfang para sa kanya. Nagkibit balikat si Linfang at sinabing, dapat mong gamitin ito, ang iyong kasalukuyang apoy ang higit na pumipigil sa iyo sa paggawa ng mas mahuhusay na armas. Ngunit kinokontrol mo rin ang apoy at maaari kang maging mas malakas. Sabi ni Molinzu, umiling-iling. Hindi mo alam ang lahat tungkol sa akin, medyo malakas ako kung wala ito. Sabi ni Linfang, nakangiti sa malumanay na paraan. Inilibot lang ni Molinzu ang kanyang mga mata. Sige, wala pa akong nakitang 2 taong katulad mo. Sino ang kukuha nito? Tanong ng level 9 professor, nakangiti. May gustong sabihin si Molinzu, ngunit sinabi ni Linfang. Kung tatanggi ka ulit, aalis na ako. Ha? Hindi na kaimik si Molinzu, ngunit pagkatapos ay tumango siya at kinuha ang apoy. Ang armor na iyon ay isang level 7 na Imperial weapon, sino ang gusto? Tanong ng level 9 professor kay Yanfang at sa kanyang assistant. Ako. Walang galang na sabi ni Yanfang. Pagkatapos, kinuha niya agad duty. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng propesor ang pamamahagi ng mga premyo. Pagkatapos nito, naglabas siya ng ilang anteng-anteng na gold fire tower, bawat isa ay may nakaukit na fire tower. Ipinamahagi niya ang mga ito at sinabi, sa mga may ganitong anteng-anteng, kung ikaw ay nasa gold fire tower, at masira mo ito, isang malakas na cultivator ang agad na tutulong sa iyo. Sige, tulad ng sinabi namin, ang nangungunang 3 kalahok ay maaaring pumili ng isang guro na may gintong pulang damit. Magiging guro mo sila kahit 1 taon lang, sabi ng level 9 professor, nakangiti. Pagkatapos, naglakad pasulong ang 3 propesor na nakasuot ng kulay ginto-pula. Ang isa sa kanila ay tumango kina Linfang at Molinzu. Linfang, maaari nating piliin iyon. Sabi ni Molinzu. Nakita niyang tumango ito kaya yumuko ito sa harapan niya. Haha, matutuwa akong turuan sila. Nakangiting sabi ng professor. Pinili ni Yanfang ang nakapansin din sa kanya. Pagkatapos, turn na ni Hen Changtian, miyembro na siya ng Gold Fire Tower, kaya hindi gaanong dramatic para sa kanya ang pagpili ng guro. At ikaw? Sabi ng level 9 professor sa 7 professors na naka-purple na damit. Sinabi niya sa kanila na kung gugustuhin nila, maaari rin silang kumuha ng mga alagad. Pagkatapos ay pumili ang mga propesor ng ilang mga disipulo. Yanfang, sabi ng guro ni Yanfang. Natalo ka sa pagkakataong ito, ngunit hindi gaanong ibig sabihin. Isa kang mahusay na manggagawa ng armas. Tumango si Yanfang at yumuko sa kanyang guro. Pakiramdam ko ay ikinararangal kung maging guro ka. Sige, tuturuan kita kung paano gumawa ng mas magagandang armas. Tutulungan ka rin ng mga kasamahan kong nakasuot ng gintong pulang damit. Nakangiting sabi ng professor. Mukhang masaya siya. Kahit na natalo si Yanfang kina Linfang at Molinzu, pumangalawa siya. Ipakita mo sa akin ang iyong teknik. Narinig ng lahat ang pastahan natin. Sabi ng profesor na naka-purple na damit na tumaya para manalo sina Linfang at Molinzu. Relax, nangako ako, kaya gagawin ko. Sabi ng guro ni Yanfang. Sige, maghihintay ako. Nakangiting sabi ng professor. Pagkatapos ay ngumiti siya kina Linfang at Molinzu at sinabing, gusto mo bang maging mga disipulo ko, Linzu? Sabi ni Linfang. Nakangiti si Molinzu sa lahat ng mga bagong pagkakataong ito. Alam ni Linfang kung ano ang iniisip niya nang makita niya itong ngumiti. Tumingin siya sa guro at sinabi, Guro, mayroon na akong guro at gusto kong manatili sa kanila. At saka, hindi na ako magtatagal sa Goldfire City. Gusto ni Linzu na maging disipulo mo kung tatanggapin mo siya. Kaya pala, ang iyong guro ay dapat na isang hindi kapanipaniwalang deployment spellcaster. Sabi ng professor na tumango. Si Linfang ay may hindi kapanipaniwalang deployment spell, kaya malamang na hindi kapanipaniwala ang kanyang guro. Hindi makasama si Linfang sa kanila, sayang naman, ngunit hindi rin masama si Molinzu. Karapat-dapat siyang maging alagad. Kung tatanggapin mo, ikalulugod kung maging disipulo ka, sabi ng propesor na nakangiti kay Molinzu. Salamat, guro, sabi ni Molinzu, masayang yumuko. Ngayon ay opisyal na siyang disipulo ng Goldfire Tower at mayroon siyang guro. Ang muklan ay walang magagawa sa kanya. Ang kanyang buhay ay sa wakas sa kanyang sariling mga kamay. Iniunat ni Molinzu ang kanyang braso at hinawakan ang mga kamay ni Linfang. Tumiti si Linfang sa kanya at sinabing, ayos na ang lahat. Talaga, lahat ay mabuti ngayon. Sabi ni Molinzu na tumatango. Ang ibang mga propesor pagkatapos ay pumili ng kanilang mga alagad. Iilan lamang sa kanila ang tumanggi na maging alagad ng propesor. Miyembro na ngayon si Sister Linzu ng Goldfire Tower, mayroon siyang guro, at matututo pa siya sa isang guro na may gininto ang pulang damit. Sa isip ni Mo Qingying, bamantong hininga. Lumalawak ang pagkakaiba niya at ni Molinzu. Ang mga miyembro ng Muklan ay hindi alam kung ano ang iisipin.
Hindi na sila nang ahas na harapin si Molinzu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1644, yun lang. Bata, sigurado ka bang ayaw mong sumali sa Goldfire Tower? Tanong ng level 9 professor, nakangiti kay Linfang. Ang dahilan kung bakit napagpasyahan niyang si Linfang ang kampyon ay dahil sa kanyang mga deployment spell. Nakikita niya na malakas ang deployment spells ni Linfang. Bukod dito, masasabi niyang mas lalakas si Linfang sa hinaharap. Sigurado ako, Master. Nakangiting sagot ni Linfang. Walang problema. Kahit na ayaw mong sumali sa Goldfire Tower, maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo. Ikaw ay isang permanenteng panauhing pandangal dito at ang mga patakaran dito ay hindi na aangkop sa iyo. Sabi ng professor. Tumiti si Linfang, paano niya tatanggihan ang ganoong alok? Isang permanenteng panauhing pandangal. Nais ng propesor na kaibiganin si Linfang, na nagdulot ng paninibugho sa iba. Hinatak ni Yanfang ang mahabang mukha. Dapat siya ang naging kampiyon ng tournament na iyon at ngayon ay nakatingin ang lahat kay Linfang at hindi sa kanya. Kahit na ang level 9 professor ay mas pinili si Linfang kaysa sa kanya. Master, salamat, hindi ko tatanggihan ang ganoong imbitasyon. Nakangiting sabi ni Linfang. Isa na siyang permanenteng panauhing pandangal sa Goldfire Tower. Haha, ikaw ang pinakabatang permanenteng panauhing pandangal sa Goldfire Tower at hindi ko alam ang pangalan mo. Linfang. Nakangiting sabi ng guro. Linfang, kung kailangan mo ng anuman, huwag mag-atubiling magtanong sa akin. Sabi ng professor na tumanggo. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa ibang tao. Hinailan ni Molinzu ang kamay ni Linfang at ngumiti. Ang pinakabatang panauhing pandangal ng Goldfire Tower. Matapos piliin ng mga miyembro ng Goldfire Tower ang kanilang mga disipulo, maraming tao mula sa makapangyarihang mga grupo ang nagsimulang pumili ng kanilang mga bagong disipulo. Marami sa mga ito ay dumaong sa tabi ni Linfang at Molinzu. Linfang, ano sa tingin mo? Tanong ni Molinzu kay Linfang. Parang naging personal advisor niya si Linfang. Kung ang mga taong iyon ay hindi nagpapataw ng kanilang mga patakaran sa iyo, dapat mong tanggapin. Sabi ni Linfang kay Molinzu. Pagkatapos, tumingin siya sa lahat at sinabi. Mataas ang tingin sa ang lahat. Ako, si Linfang, ay hindi magtatagal dito, ngunit salamat sa iyong kabaitan. Tungkol kay Linzu, sandali na lang. Okay, naiintindihan ko, Linfang. Kung may oras ka, mangyaring pumunta sa Wind Valley bilang aming bisita. Nakangiting sabi ng isang matandang lalaki. Ang iba ay nagpahayag din ng kanilang mga opinyon. Tumanggo si Linfang pabalik sa kanilang lahat. Salamat, kung may pagkakataon ako, pupunta ako at makikita ko kayo. Tapos, umalis na yung mga yon. Linzu. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Tumingon sina Linfang at Molinzu at nakitang kausap sila ng pinuno ng Muklan. Linzu, ikaw ang kampiyon ng paligsahan at lubos kaming ipinagmamalaki sa iyo. Sa hinaharap, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para palakasin ka. Sabi ng leader ng clan. Iba na ngayon ang katayuan sa lipunan ni Molinzu, miyembro siya ng Goldfire Tower, at mayroon siyang direktang guro. Maaari pa nga niyang kumonsulta sa mga propesor na nakasuot ng gintong pulang damit, bilang pinuno ng Muklan, alam niyang kailangan niyang ayusin ang kanilang relasyon. Ipinagmamalaki. Akala ko ba gusto mo akong pumunta sa Yan Clan? Kung hindi ako ang champion ng tournament, hindi mo sasabihin yan. Mapanuksong sabi ni Molinzu. Linzu, dapat mong maunawaan ang mahirap na posisyon na kinakaharap ng Muklan. Sabi ng lolo niya. Lolo. Sabi ni Molinzu. Siya ay mabuti sa kanya at palagi niyang sinisikap na tulungan siya. Tungkol sa mga paghihirap na kinakaharap ng Muklan, alam niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Linfang, sabihin sa amin kung ano ang iniisip mo. Sabi ng lolo ni Molinzu. Alam niyang matigas ang ulo nito, ngunit nakinig pa rin siya kay Linfang. Hindi inaasahan ni Linfang na hihingi ng tulong sa kanya ang matanda. Tinitingnan niya ang mga bagay mula sa labas, kaya medyo mas matalino siya. Para kay Molinzu, ang pananatili sa Muklan ay hindi magandang bagay, at kahit na umalis siya, mananatili siyang miyembro ng Muklan. Naisip ni Linfang si Muyi, ngunit hindi niya alam kung ano ang gusto ni Muyi. Linzu, pakinggan mo ang iyong puso. Sabi ni Linfang kay Molinzu na nakangiti. Tumanggo si Molinzu, alam niya ang ibig niyang sabihin. Bumaling siya sa kanyang tiyuhin at sinabi. Noon, ang aking ama ay pinatalsik sa angkan. Sa halip, gusto kong mapatalsik siya at bumalik ang aking ama. Itinuro niya ang kanyang tiyuhin na agad namang namutla. Pagbabalik kay Muyi, kahit na ginawa ng kanyang tiyuhin ang lahat para mapatalsik si Muyi sa clan, ang pagpapatalsik kay Muyi ay desisyon ng buong angkan. Kung nagdesisyon siyang mag-isa, hindi sana ma-expel si Muyi. Gusto ni Molinzu na ilabas ang kanyang galit, kaya siya ang pinili niya. Linzu, siya ang iyong tiyuhin. Sabi ng leader ng clan. Sa tingin mo ba ang pagsasabi sa akin na iyon ay kapakipakinabang? Alam mo kung gaano siya kasama sa akin. Kung ayaw mo siyang paalisin, ako na mismo ang magpapatalsik. Sabi ni Molinzu. Ang pinuno ng Muklan ay nanatiling tahimik at pagkatapos ay nagsabi. Sige, tinatanggap ko, guro. Mukhang natakot ang tiyuhin ni Molinzu. Huwag mo akong tawaging master. Hindi ka na miyembro ng clan. Biglang sabi ng pinuno. Maging si Linfang ay masaya sa desisyong ito. Maraming salamat, master.
Makangiting sabi ni Molinzu. Galit na galit ang kanyang tiyuhin, sinulyapan niya ang lahat, ngunit walang nagtanggol sa kanya. Babalik ako sa clan para kumuha ng mga gamit. Molay, Moyo, pupunta kami. Sabi ng tiyuhin ni Molinzu sa kanyang mga anak. Kasabay nito, ang lahat ng mga propesor mula sa Goldfire Tower ay nakatayo sa itaas nila sa himpapawid. Nakita nilang lahat ang nangyari kanina. Sa ilang dosenang taon, lalakas ang mga kabataang iyon. Ang ilan sa kanila ay maaaring maging mga haligi ng suporta para sa Goldfire Tower. Nakangiting sabi ng level 9 professor. Sa kasamaang palad, ayaw sumali ni Linfang sa Goldfire Tower. Baka gusto lang niyang tulungan si Molinzu. Hindi siya interesado sa mga armas, hindi niya gusto ang apoy. Sa hinaharap, sina Yanfang at Hen Changtian ay magiging mga kilalang tao sa Goldfire Tower. Sabi ng guro ni Yanfang. Ang level 9 professor ay mukhang hindi masyadong masaya sa narinig, talagang hindi niya gusto si Yanfang. Maraming tao ang nakatingin ngayon kay Yanfang. Tumanggi si Linfang na sumali sa anumang grupo, kaya gusto nilang subukan ang kanilang kapalaran kay Yanfang. Tumingin si Yanfang kay Linfang at ngumiti ng walang pakialam. Si Linfang ang kampiyon ng tournament, pero hindi pa rin namin alam kung gaano siya kalakas. Galit na galit pa rin si Yanfang. Linfang, Molinzu, pareho kayong nanalo sa torneo, ngunit marahil ay dapat tayong makipaglaban ng hindi gumagamit ng mga imperial na armas. Lalabanan ko pa kayong dalawa ng sabay. Matalim na sabi ni Yanfang. Sumimangot si Molinzu, isa talagang hamak si Yanfang. Kinokontrol niya ang cosmic energies at ang kanyang apoy ay nakakatakot, magiging mahirap para kay Linfang at Molinzu na talunin siya. Mukhang galit si Linfang, tila kailangan niya itong turuan muli ng leksyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1645, sinusubukang patayin si Yanfang. Maraming tao ang tumingin kina Linfang at Yanfang. Inakala ni Yanfang na siya ang magiging kampiyon ng paligsahan at ngayon ay labis siyang nalungkot. Bagamat siya ay bata, sina Linfang at Yanfang ay parehong nasa parehong antas, kaya isang kahihiyan sa kanila kung hindi nila tatanggapin ang kahilingan ni Yanfang. Tiningnan ni Linfang ang walang malasakit ng ngiti ni Yanfang, at pagkatapos ay ang sulok ng mga labi ni Linfang ay lumukat paitaas. Sinabi niya, hindi ko gusto ang pagpapalitan ng mga pananaw sa paglilinang, ginagawa ko lamang ang mga labanan hanggang sa kamatayan. Napuno ng nakakatakot na katahimikan ang stadium. May mga taong mukhang excited pa, labanan hanggang kamatayan. Pinoprotektahan ng Goldfire Tower ang 10 pinakamahuhusay na kalahok mula sa paligsahan, ngunit kung ang dalawa sa kanila ay maghahaman sa isa't isa at tinanggap ang laban, kung gayon walang sino man ang makikialam. Siyempre, hindi mo kailangang makipag-away sa aming dalawa, isa lang sa amin sapat na para sa mga katulad mo. Pinakamainam na huwag mag-overestimate sa iyong sarili. Sabi ni Linfang na tumatawa. Nanliit ang mga mag-aaral ni Yanfang, alam niyang sinusubukan siyang hilahin ni Linfang. Sa pagkakataong ito, si Linfang ang nagsasagawa ng inisyatiba. Kung hindi ka maglakas loob, huwag ka nang tumahol sa harap ko, kung hindi, pagtatawanan ka ng mga tao. Mapanuksong sabi ni Linfang pagkatapos niyang makita si Yanfang na nananatiling tahimik. Tumingin si Molinzu kay Linfang, ang lalaking iyon. Alam niyang malakas ang deployment spell ni Linfang, ngunit hindi pa rin niya alam kung gaano talaga siya kalakas. Hindi rin niya alam kung anong abstruse energies ang naiintindihan ni Linfang, nakita niyang gumamit siya ng ilan sa maximum level na, kasama na ang immortal at fire energies. Si Yanfang ang nagkusa na hamanin si Linfang, kaya paano siya tatanggi? Tumalon siya at sumigaw ng galit. Halika rito, mukhang natuwa Linfang. Nauna si Molinzu, habang pangalawa si Yanfang, at sa hinaharap, magkakasama sila sa Goldfire Tower, para makapagbigay siya ng banta sa kanya. Sa ganitong paraan, maasikaso ni Linfang ang isa pang alalahanin niya bago siya umalis. Tumingin si Linfang sa level 9 professor at sinabi, Guro, hinamon ako ni Yanfang, at tinatanggap ko ang kanyang kahilingan. Kung mamatay ako, kasalanan ko, at hindi ko masisisi ang Goldfire Tower sa hindi pagprotekta sa atin. Sige. Sagot ng Professor Lumango. Yanfang, sigurado ka bang gusto mo ring lumaban? Tanong ng level 9 professor. Kung mamamatay ako, wala itong kinalaman sa Goldfire Tower. Pumayag kami sa isang labanan hanggang kamatayan, kaya ito ay personal. Sabi ni Yanfang. Ang mga miyembro ng Yan Clan ay nakasimangot, alam nila kung gaano kalakas si Yanfang, ngunit mukhang may tiwala si Linfang. Sige, dahil nagkasundo kayong dalawa, kaya walang problema. Walang pakialam na sabi ng professor. Interesado din sa laban ang 3 propesor na nakasuot ng kulay gintong pulang damit at ang 7 propesor na nakasuot ng purple na damit. Tumingin si Yanfang kay Linfang, iniunat ang kanyang kamay, at naglalabas ng apoy mula sa palad ng kanyang kamay. Mabilis na napuno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Iniisip niya na kahit itinago ni Linfang ang kanyang tunay na lakas, papatayin pa rin niya ito. Bletch. Si Yanfang ay dumura ng dugo sa apoy sa kanyang kamay, na ginawa itong mas malaki at mas maliwanag. Galit na sigaw ni Yanfang, at pagkatapos ay lumitaw ang 3 apoy sa kanyang likuran, lahat ng ito ay nagiging karagatan ng apoy. Alunite Fire. Nakipagkamay si Yanfang at lumitaw ang nakakatakot na apoy na cosmic energy. Gaano kalakas? Naisip ng ilang tao.
Ang Yan Clan ay isang angkan na pinahahalagahan ng apoy, at ang espiritu ni Yan Feng ay gawa sa apoy. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas ang Alunite Fire ni Yan Feng. Nag-alala ako sa wala, tiyak na papatayin niya si Lin Feng. Sa isip ng pinuno ng Yan Clan, nakangiti. Mukhang labis na nag-aalala si Mo Linzu. Maaari nang bantaan ni Yan Feng ang mga emperador sa pamamagitan ng regular na pag-atake, lalo pa ang isang level 9 na Zun Chi Cultivator. Si Lin Feng ay mukhang kalmado. Nakatingin lang siya kay Yan Feng, iniisip din na kapag umabot sa kanya ang apoy ni Yan Feng, mamamatay siya. Mamamatay ka, sigaw ni Yan Feng habang nagsimula siyang tumakbo pasulong, nag-iiwan ng bakas ng apoy sa likuran niya. Mamatay. Sigaw ni Yan Feng. 3 bolang apoy ang lumipad sa kalangitan, na naging mabangis na apoy na dragon. Hindi siya makaharap ni Lin Feng, kaya gumalaw siya na parang hangin at umiwas. Sa oras na dumating ang 3 bolang apoy, nawala na si Lin Feng. Gaano kabilis? Naisip ng karamihan. Hindi magiging madali para kay Yan Feng na patayin si Lin Feng sa ganoong bilis. Agad namang humabol si Yan Feng, pinalibutan muli ng karagatan ng apoy si Lin Feng. Ngunit muli, nawala si Lin Feng bago umabot sa kanya ang pag-atake. Lumipas ang ilang oras, at nagkaroon ng apoy kung saan-saan. Huminto sa paggalaw si Yan Feng at galit na sumigaw. Ganyan kayo lumaban. Duwag ka lang, nakakatakot ang apoy ni Yan Feng, ngunit kung hindi ko siya mapatay sa isang welga, maaaring makialam ang Yan Clan para iligtas siya. Isip ni Lin Feng. Matapos mag-isip ng ilang sandali, unti-unting naging itim ang kanyang mukha at parang demonyong walang emosyon. Napansin ni Yan Feng ang mga pagbabagong ito, kaya nagpatuloy siya sa pagtakbo pagkatapos ni Lin Feng, ngunit hindi pa rin makahabol. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yan Feng na hindi umiiwas si Lin Feng sa pagkakataong ito. Tumatakbo siya papunta sa kanya. Ito na ang pagkakataon ko para patayin siya. Isip ni Yan Feng. Alunite Fire. Nag-condense siya ng apoy sa kanyang kanang kamay, at lumitaw ang isang puyo ng apoy. Ang pag-atake na iyon ay maaaring pumatay, o hindi bababa sa malubhang pinsala sa isang mababang antas na emperador. Tumigil ka, sigaw ni Lin Feng, nagpakawala ng puwersa na pinarami ng 1,000, na mabilis na pinalibutan si Yan Feng. Ang puwersa ay pinarami ng 1,000, ang bastard na iyon. Akala ni Yan Feng natulala. Tumingin siya kay Lin Feng at tumingin ng diretso sa kanyang mga itim na estudyante. Kamatayan, sabi ni Lin Feng. Sa pagkakataong ito ay naglabas siya ng mga demonyo at maldita na enerhiya. Ang mukha ni Yan Feng ay naging matigas, ang kanyang mga mata ay naging itim, at si Death Chi ay nagsimulang sumalakay sa kanyang katawan. Ang kanyang apoy ay lubhang hamina sa puntong ito. Nakipagkamay si Lin Feng at nabuo ang mga nakakabasag na banal na marka. Explode. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang mga marka sa lupa ay mabilis na lumipat patungo kay Yan Feng. O hindi. Biglang nagmukhang desperado ang mga miyembro ng Yan Clan. Yan Feng. Galit na sigaw ng pinuno ng Yan Clan. Gusto niyang pilitin si Yan Feng na bumalik sa kanyang katinuan. Kasabay nito, nagsimula siyang tumakbo patungo kay Yan Feng upang iligtas siya. Hindi lang siya, maraming malalakas na cultivator mula sa Yan Clan ang sumunod din. Pumayag silang mag-away. Sabi ng guro ni Mo Linzu, malamig na ngumiti. Tumalon siya pasulong, gustong pigilan ang Yan Clan sa pag-atake. Bastos. Naisip ng guro ni Yan Feng. Ang lalaking iyon ay nakakagulat na gustong hayaan si Lin Feng na patayin si Yan Feng. Pumunta ka, sigaw ng pinuno ng Mo Clan. Ang mga miyembro ng Mo Clan ay tumalon din, gusto din nilang pigilan ang mga miyembro ng Yan Clan na makialam. Ang pinuno ng Yan Clan ay sumigaw upang bumalik si Yan Feng sa kanyang katinuan, ngunit ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumuho na, at ang sitwasyon ni Yan Feng ay mukhang masama. Ang kanyang malaking bolang apoy ay naging isang napakalaking dragon bago ito sumabog, na nagbuga ng apoy sa lahat ng direksyon. Itinaas ni Yan Feng ang kanyang ulo at nakita si Lin Feng na nakatayo sa itaas niya sa kalangitan, nasa kanya pa rin ang malademonyong pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Hindi. Biglang sumigaw si Yan Feng. Ang malademonyo at masama na mga lakas ay lalong nagpasira sa kanyang katawan. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Sabi ni Lin Feng. Pagkatapos, nagpakawala si Lin Feng ng mas mapang-ampa na enerhiya, na parang nanghihina si Yan Feng. Ang lupa sa ilalim niya ay nagsimulang gumuho sa puntong ito.